Yo, good day mga boss. So yan, nandito tayo ngayon sa mga beta natin. So ipapakita ko lang muna sa inyo yung mga meron tayo dito, no. So yan, nilagyan ko nga pala to ng talisay na may luyang dilaw. So pansin ko maganda yung timpla natin dahil nakukondisyon natin yung mga beta, no. Tsaka ang tagal mapanis. So yan, no. Kita nyo naman yung kulay na itong beta natin. Lumalabas yung ibang kulay niya. Kasi itong mga beta na to, sila, neon. So bago ko lagyan ng talisay, neon na neon sila. Pero ngayon naglalamat yung ibang kulay, no. Siguro yan yung kulay ng mga magulang nila. Pero okay lang dahil mga female naman sila, so materialis pa rin yan. Tapos ito naman yung plakat natin na copper, so kinukondisyon ko rin siya. So good condition naman siya kaso hindi pa siya eggy, no. Kaya ipapa-eggy muna natin siya para maganda siya pang breed. Ganon din tong iba nating mga beta rito na female. So kasi nasa isang buwan na yung pinakamatagal natin sa grow out. So medyo lumalaki na yung mga beta doon. Kaya dapat mag-breed na tayo uli ng mga neon. So tsaka syempre ibang strain din. Ito Dumbo Ear mga boss, oh. Kaso hindi rin siya eggy. So siguro mga 1 week, kung sino lang yung ready to breed, i-breed natin. Dahil mamaya magpapakawala tayo ng ibang mga beta sa grow out na naman. Ito ang ganda, ganda ng pagkapula. Parang Hellboy to eh. Oh, Hellboy na female, no. Pwede yan pang materialis. So pag malaki na yung tiyan yan, mga 5 days, pwede na natin yan i-breed. Dito meron ako dito, ito yung breed ko nung last time. Ngayon eggy na siya uli. Ayun, oh, ang bilis niya lang, oh. Yung mga fry nito last week, mga 10 days old na. Ililipat ko na mamaya sa grow out. So pwede na naman sila i-breed. Ito yung asawa niya mga boss, oh. Yan, yellow banana. So ang konti ng fry nila kaya dapat i-breed sila uli. Yan, para mas marami yung maiproduce nilang mga anak. And then dito naman meron naman din ditong makukulay. Ayan, mga juvenile na. Yan, mga nalilate na mga boss. Kaya mas inaalagaan natin sila ng maayos dito. Tapos ito yung isa nating male na copper. So ito pwede nyo rin to i-breed. Pag hindi ko natipuhan yan, hindi ko sila na isa lang sa breeding, i-out ko na sila ng by pair. Titignan lang natin sino makakahabol sa breeding time natin, no. So pag hindi sila na isa lang, so ibibenta na lang natin sila. Ito Black Samurai mga boss, oh. Sorry, nagbe-blurred na. Ayan, nagbe-blurred. Wag ka na nga. So yan yung mga beta natin dito. So ganito ako mag-condition ngayon mga boss. Pinapaarawan ko yung mga beta para mas matibay sila. Kasi pag mas matibay yung parents, matibay rin yung mga fry na ilalabas. Pero dapat i-select natin pa rin yung malakas kapag magbe-breed tayo, para hindi sayang yung pagkukondisyon natin. Minsan kasi condition na pero hindi pa pala kondisyon tapos na-breed natin. Magkukondisyon pa lang pala siya, so sayang.
Ganda nito mga boss, oh. Hellboy. Lipat natin dito yan sa tanks. Yan. Ganda, kumulay na siya mga boss. Ayan, oh. Ganda ng pagkapula niya, oh. Sobrang kondisyon niya, no. So goods na goods yan dyan. Para mapili din siya ng mga available. Dito mga boss, mga ano to, mga nakaluyang dilaw din to. Yan. Tinimplahan natin to mga boss, ng sarili nating timpla. Hindi kasi ako nabili ng ano ng mga pinapatak-patak eh. So ganito lang tayo, nagtitimpla lang tayo ng sarili natin. Nagmi-mix-mix lang din tayo. Ayan, oh, gumaganda ng mga sukat ng mga ano natin mga boss, mga half moon. So ang maganda dito, wala pa silang tail bite. So, sobrang healthy nila. Kahit dito, yung iba dito hindi makita kasi naka-hard talisay. Ayan, pero kita nyo naman mga boss, nagfi-flare silang lahat. Ayan, ayan, oh, nagfi-flare. So sobrang kukondisyon na nila. Basta tama talaga yung water quality nyo and tamang pakain, no? Lalo sa mga long fins, condition talaga yan eh. Gumaganda talaga yung beta basta tamang tubig at tamang pakain. Kahit wag nyo nang masyadong wag nyo nang masyadong patak-patakan ng kung ano-ano. Lalo kung hindi naman tayo nasali sa mga show. Gusto lang natin gumanda at malagaan ng tama, no? Minsan kasi sa sobrang pag-aalaga natin, doon tinatamaan yung beta natin ng sakit eh. So dito mga boss, ito yung pair ko ng ng Dumbo Ear. So ang dami nitong nilabas, nitong dalawang to nung parang 2 weeks ago, no. Pero ngayon yung female na lang condition, yung male hindi na condition. Baka ibangga ko na to sa ibang Dumbo o kaya baka ibangga ko siya sa Neon, no. Tapos ito naman, bala ko dito, ibabangga ko siya sa Hellboy natin. So kaso lang, sayang kasi yung Hellboy eh. Pwede pa yung dumalawa yung isang male eh. Para hindi gamit na gamit eh. So ito yung natin mga boss, oh, yung flower horn. Ayan, so nung mga nakaraan, last month yata, parang siya, parang mamamatay na siya mga 2 weeks ago. Pero naayos naman natin, no, dahil sa tubig lang din. So ito wala siyang aerator. Ito yung binigay sa akin na flower horn eh. Ayun, oh, gumugood size na siya mga boss. Wala siyang aerator, no. Tapos ito naman yung isa, wala ring aerator. Yan. Itong na to, flower horn na to mga boss, nakatalon to. So nalaglag siya dun sa sa mga bote sa baba. Yan. Kala ko nga to wala na eh. Pero dinouble check ko yung mga bote, baka nakatalon siya. So nandun siya, nakaligtas pa siya. So yun mga boss, ito naman yung mga beta natin. So nagsisi good size na sila, ayan, so halos good size na, good condition naman sila mga boss. So ayan, nakikita nyo nag-flare. Magwa-water change na nga rin ako dito eh, dahil baka masiraan tayo ng tubig, mahirap na. So yan yung mga beta pa rin natin na meron. Tapos meron nga pala tayo dito itong mga long fins na Neon, no. Hindi ko alam kung half moon ba sila o ewan eh. Pero long fins sila mga boss, no. Yan. Para silang hindi ko alam anong tawag sa tail type na yan. Parang mix ng mix ng long fins, no. Parang may pagkaplakat na ewan. So yan. So ito nga pala yung Facebook mga boss, Facebook page ko. So diyan ako nag-upload, no. Diyan din ako nagre-reply sa inyo. So kung may mga katanungan kayo, diyan niyo lang ako mako-contact. So yung on earth nga pala mga boss, Red Phoenix Beta Shop. So abang-abang na lang kayo diyan sa page ko. So